course, sa senior high natin. Of course, we know that the TEPED is now pushing for a review for senior high school. So how important is it? Napakalaking bagay itong libreng assessment para sa ating mga senior high school dahil for almost 12 years nung implement natin yung K-12 in 2012, yung mga senior high schools natin na nag-TVL na pag-graduate nila, wala silang tawag na certification. So pag naghahanap sila ng trabaho at sinabi nila, nag-TVL ako, wala naman silang mapakitang document. So marami sa ating mga magulang, lalo na mga senior high school na didismaya dahil naghahanap sila ng trabaho, wala silang mapakitang document. Ngayon with itong GMC at may pondo na 520 plus million, libre yung kanilang assessment. Pag pumasa sila, makakuha sila ng NC1, automatic yan. Magagamit na yan paghanap ng trabaho. O kung gusto lang ipagpatuloy ito, NC3, 4, 5, pwede nilang ipagpatuloy. At walang bayad to, ito. At ang maganda dito sa CMC, in-expand pa nila yung mga teachers natin, isa-certify rin as trainers. Yung mga training regulations, isa-certify rin. So in other words, yung mga tinuturo sa senior high school natin magiging test up. Sir, yung proposal nyo, yung batas na dapat i-mandate yung government to hire senior high school graduates, yung absorptive capacity ng government, kaya po ba? Kasi every year marami pong gumagraduate, so lahat po yun ay i-employ po? Hindi naman lahat. Meron kasi kami proposal, ito yung Batang Magaling na. At i-reform yung senior high school, pati i-reform yung ating hiring process sa gobyerno. Dahil kung ang gobyerno ginawang mandato ang senior high school, ibig sabihin ng gobyerno naniniwala sa kakayahan ng senior high school. Pero hindi naman ang gobyerno, hindi naman kinukuha, hindi naman hina-hire ng mga senior high school natin. Dahil nga yung qualification standards ng gobyerno mababa. Sweldo ng isang 4th year high school at sweldo ng isang senior high school na nag-undertake ng 6 years, pareho lang. So ngayon, aayusin yung qualification standards, tataasan yung sweldo at bibigyan ng specific na pwesto ang mga senior high school sa gobyerno. Kung pumasa sila, of course, ng interview, ng mga assessment, pero meron ng specific na trabaho para sa ating mga senior high school. So ipa-prioritize natin yung hiring ng mga senior high grad? Ipa-prioritize natin at kung nag-qualify sila, meron ng pwesto para sa kanila. So limited, lang siya sir, limited positions. Limited position, but ito from local government, from barangay to local government, all the way to national government. Meron ng specific na pwesto o specific na trabaho para sa ating mga senior high school. Kanina nabanggit mo na biggest conflict ng government kasi kayo mismo hindi nag-hire ng mga senior high graduates. Do you think malaking game changer ito kapag ang government mismo nag-hire? Susundan ba sila ng mga private sector? Ang game changer pag government nag-hire, may pinapakita ng gobyerno na may kumpiyansa tayo sa kakayahan at galing ng mga senior high school. Pag ang gobyerno mismo hindi kumukuha ng senior high school, parang sinasabi natin wala tayong tiwala sa senior high school. So, babaguhin natin yan. Imamandato natin ng Civil Service Commission at gumawa ng specific qualification standard para sa ating mga senior high school at merong specific na trabaho para sa ating mga senior high school. Sir, meron na siyang successful model kayo nakita? Like, ginawa na ba siya sa ibang bansa and it was a successful program? Maraming bansa ngayon, ang kanilang hiring process ay skills-based. So, ibig sabihin, hindi mo na kailangan ng 4 years in college para kunin ka. For example, ang bookkeeping or secretarial work, lahat ito skills-based na. Hindi na kailangan mag-aral ka pa ng 4 years para kumuha nitong mga ganitong trabaho. So, skills-based na ngayon ng maraming trabaho sa gobyerno at sa private sector. Pero yung itong mga graduate sector ng senior high, are they going to also be given the opportunity to rise up in the position sa government kung meron? Yeah. Actually, ang kagandahan nitong NC1, NC2, pwede mo ipagpatuloy. So, pwede kang, let's say, nakuha mo ni NC2 certification mo, meron kang iba-ibang pathways. Pwede kang ipagpatuloy mo sa technical para mas mataas yung iyong skills level. O pwede kang bumalik sa college para makuha mo yung diploma mo. O pwede ka na magtrabaho. So, marami kang options ngayon. Ngayon kasi yung bata dead end eh. Pagtapos niya, nakuha niya yung diploma niya, hindi naman siya makapasok sa college. Hindi siya makakapasok sa TechVoc dahil wala nga siya yung NC certification. Sir, ano level